Matindi ang pagnanais ng North Korea na pag-isahin ang South at North Korea. Ngunit ang pagnanais na ito ay nauwi sa malaking digmaan. Dito ipinamalas ng mga Pilipino ang kanilang kagitingan nang makilahok sila sa digmaan upang tulungan ng South Korea. Ano ang istorya sa pagsali ng mga Pilipino sa Korean War? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Noong September 19, 1950, nakarating sa Busan, South Korea ang unang pwersa ng mga sundalong Pilipino na ipinadala ng Pilipinas upang tulungan ng South Korea laban sa North Korea sa kasagsagan ng Korean War. Higit 1,400 sundalong Pilipino mula sa Philippine 10th Battalion Combat Team o BCT ang dumating sa Busan. Ang Philippine Expeditionary Force to Korea o PEPTOK ay nabuo sa bisa ng Republic Act No. 573 o ang Philippine Military Aid to the United Nations Act na nilagdaan ni Noy Pangulong Elpidio Quirino noong September 8, 1950. Isinabatas ito bilang tugon sa United Nations Resolution No. 27 na nananawagan sa mga bansang kasapi ng United Nations na tulungan ang South Korea mula sa pananalakay ng North Korea. Bago pa nito, nagpahayag na ng intensyon si Pangulong Quirino na magpapadala siya ng mga sundalong Pilipino sa South Korea upang tumulong nang pumutok ang Korean War noong June 1950. Ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Asia at ang ikatlong bansang kasapi ng United Nations kasunod ng US at Britanya na nagpadala ng sundalo sa South Korea. Ang Thailand ang sumunod na bansa sa Asia na nagpadala ng karagdagang sundalo sa South Korea. Ipinadala ng Philippine Army ang 10th Battalion Combat Team. Kasunod nito ang 20 Battalion Combat Team, sinundan pa ng 19 Battalion Combat Team, 14 Battalion Combat Team at 2nd Battalion Combat Team. Nagpadala rin ng sundalo ang Philippine Air Force at Philippine Navy, maging ang anak ni Pangulong Quirino na si Thomas at ang kanyang manugang na si Luis Gonzales ay sumali rin sa PEPTOK. Naging bahagi rin ng PEPTOK ang kalaunay naging Pangulo ng bansa na si Fidel Ramos. Naipanalo ng 10th Battalion Combat Team ang laban sa Battle of Myeongdong, November 1950. At matagumpay na napaalis ang puwersa ng mga Chinese soldier sa Battle of Yultong, April 1951. Nakubkob naman ng 20th Battalion Combat Team ang Hill Erie mula sa pinagsanib na puwersa ng China at North Korea noong 1952. Wagi naman ang 19th Battalion Combat Team laban sa mga Chinese troops sa Battle of Combat Outpost No. 8 noong June 1952. Sa kabuuan, nasa 7,400 sundalong Pilipino ang ipinadala sa Korea kung saan 112 sa mga ito ang nasawi, 299 ang sugatan at 57 ang nawawala. Noong May 13, 1955, nang lisanin ng mga nalalabing kasapi ng PEPTOK ang Korea. Sumiklab ang Korean War noong June 1950 matapos lusubin ng puwersa ng North Korea ang South Korea. Kaagapay ng North Korea ang China at Soviet Union sa kasagsagan ng Korean War. Higit 7,400 sundalong Pilipino ang ipinadala ng Pilipinas sa South Korea. 112 sa mga ito ang nasawi sa digmaan. Bilang pagkilala sa kagitingan ng mga sundalong Pilipino sa Korean War, ipinatayo ang monumentong matatagpuan sa South Korea, Port Bonifacio, Philippine Military Academy sa Baguio City at Marikina City.